ayan, mga kasyagit sa kalibutan. So, ayan. So, ayan, guys. Matagal ko na tong pinapangarap na makolab si Rhea Pilingera. So, ayan, andito na po si... Pinapangarap talaga? Oo. Andito na po si Rhea kasi nahiya talaga ako na makolab ko ang isang Rhea Pilingera. Hindi pa siya mahihiya eh. Parang naman bayot. Lagi kasi nakaangat pabiyak ka sa ako. Huwag mo isipin yun nun. Kahit kailan nun, kung gusto mong makikulab sa akin, andito naman palagi. Minsan lang talaga busy tayo sa buhay. Yes. Nagko-conflict ang ating mga buhay. So, ayan guys, andito na si Rhea Pilingera. So, tatanungin ko ang kanyang buhay dati sa hindi pa siya nagba-vlogger. So, ayan, BFF. So, ano po bang mga kinakabisyan mo noong hindi ka pa nagba-vlogger at saan ka nagtatrabaho noon? Nung hindi pa ako nagba-vlog, syempre nasa bahay lang ako noon. Kasi meron akong anak. Tsaka before, si Mark talaga is nasa abroad siya. Nagtatrabaho. So ako nasa bahay lang. And simula nung naging kami, hanggang sa kaanak kami, sa bahay lang talaga ako lagi. Yun lang ang ginagawa ko. Then after nun, pumasok na ako sa vlogging kasi gusto ko din mayroon. At the same time, meron akong sarili kong income. Syempre kasi kailangan, gusto ko din tulungan yung partner ko para if ever dumating yung panahon na wala muna siyang trabaho, syempre meron akong maitulong, di ba? Yes. Yun. Simula nun, ayan, dire-diretso na hanggang sa ngayon, nag-vlog na ako at thank you, pasalamat ako kasi tuloy-tuloy siya hanggang ngayon talaga. Marami din nagpa-support, kaya laban lang naman tayo sa health. So ayan na po ang ni Rhea Pilingera. Yung sa parlor ba kayo, di ba ka nagtatrabaho? Story natin yun. Ako, si Bakang, si Flor, kami tatlo, talaga, partner kami talaga. Si Nono naman, may paminsan-minsan gumagala doon sa parlor na tinatrabuhan namin. Siguro mga taon 16, 17, parang gano'n. Parang gano'n. 16, 17. So wala pang social climbers, hindi pa sila Bakang sa Maynila. Doon kami, ako, si Bakang, si Flor. Nag-a-assist kami sa isang parlor kasi yung may-ari noon, super lapit sa amin, parang family na din. And medyo may edad na siya, kaya kami yung nag-a-assist sa parlor niya. Minsan kasi maraming mga customers. So, doon kami natuto ng buhok, magbulot, mag-ribbon, mag-relax, lahat-lahat na. Simulat si Flor, doon din siya natuto, si Zamara. Si Bakang, syempre doon din siya natuto hanggang sa nag-open si Brenda ng Kampay, kung natatandaan niyo before. Meron siyang parlor, parlor, tapos yung bar next. So sa nung parlor pa, doon din kami nag-assist. Parang lahat nag-join force na doon kasi si Brenda minsan umaalis, pumunta sa Japan, may racket sa Manila. So kami yung doon nag-aasikaso sa kanyang parlor. Doon nagsimula na ang lahat. Hanggang sa nagkampay, yung bar, ayun, nawala na yung floor, yung parlor, inalis namin yung parlor, doon kami nag-focus sa bar. Rent lang actually yung ginagawa namin ni Brenda doon sa bar na yun. Pero, ang nangyari kasi, parang hindi nagkaintindihan sa may-ari ng bar. Hindi ko alam. Hindi na ako magsasalita kasi baka mag-misinterpret. Ayun, so doon na sinabi ni Brenda nga, stop na tayo. Kasi nagka-conflict yung time na yun dahil sa may-ari ng bar. Tapos kami nanguupahan lang naman kami doon. Then, ilang years na? Ilang years na ang kampay? 1 year lang ata. 1 year. Tapos doon na. Tapos bigla na pumasok na si Brenda sa lagi na siyang may guesting sa pagiging sa TV hanggang sa pumasok na siya ng artista. Sa PBB. PBB. So, hanggang ngayon na. Showtime pa siya. At si Nuno naman is
Ano? Pabisit-bisit lang siya doon Oo. sa amin. Busy din siya sa mga ano niya. Sa work. Sa work. Busy din. Pag may time makapag-content, so ayan na, mayroon akong time na content ko na si Ria. Then, nakagala ako sa bahay ni Madam Brenda. So, kaya, inano ko si Ria na mag-collaboration po kami ngayon. Para hindi sayang ang oras na nakin at araw na nandito ako sa bahay ni Madam Brenda. So, ano pa yan? Ano? Ayun na nga, nagpatuloy-tuloy na hanggang sa kasi kami kasi, 'di ba, tayo is nag-a-assist tayo ng mga parlor before, tapos si Brenda kasi parang tinutulungan na din niya kami, like yung pagkuha niya sa amin sa pag-assist ng parlor niya before, tapos yung sa bar, syempre mayroon din kami nakakapagsahod din kami kahit papano, kaya parang dikit na talaga yung ano namin hanggang sa ayun na, hanggang pumasok na din kami sa vlog. Ayun, kasi lagi kasi Brenda kasi pag wala dito sa probinsya, andun sa Japan before or sa Maynila, pag umuwi yan siya dito, kami lagi yung kasama niya. Kasi wala na siyang ibang masyadong close dito. Tayo lang ata eh. Kaya ayun. Then pumasok na din kami sa pag-vlog kasi parang na-inspired kami sa kanya. Siyempre tinutulungan niya din kami. Kaya eto, super thankful kami kasi buwan-buwan meron kaming sahod. Kahit pa paano, nagsusumikap naman kami mag-vlog. At the same time, may tumitingin naman ng mga followers naman na nakaanaan dyan, nag-view sa mga videos namin. Kaya super thank you po talaga sa inyo dahil ang laki po ng tulong sa amin yan. Super. Yes po. So, tama na to. May 7 minutes pa na. So ano? Tanong mo noon? Tanungin mo na lahat. Tatanungin ko ng serious. So, saan po ba kayo nagkakilala ng husband? Grabe no. Grabe talaga yung tanong ni Nuno. Si Happy, actually, 2017 kami nagkilala. Si Happy, hindi ko talaga siya feel nung una kasi ang nangyari, meron kaming lakad doon sa kabilang baryo. Balingasag. Oo. So, sabi ni Macron, ni Macganda, punta tayo doon, makikibirthday tayo. So, kasama ko si Ansing, si Macron, tapos si Diva, tapos may mga iba pang mga circle of friends na kasama namin. So, kaming 4 lang ata yung parang close talaga doon. Hanggang sa napunta kami doon sa may inuman. Doon ko na-meet si Mark. Pero hindi kami talaga nag-usap or ano. Parang ano lang. Hanggang sa siguro trip niya yung beauty ko. Ay! Kasyagit. Doon na nag-start. Tsaka na-realize ko din na may nakita ako kay Mark na mabait siya. Oo. Hindi ko tinignan yung ano talaga yung physical look ni Mark. May nakita ako sa kanya na special. Tapos doon ako napao sa kanya. Ay! Shagit ka! Mabait talaga si Mark kasi 'di ba lahat ng friend mo ay friend niya. Lahat ng friend ko, ayan. Super close na sa kanya. Alam mo ba noon na hindi talaga niya gusto. First talaga na sabi niya sa akin, hindi talaga niya gusto yung mga gays. Sa totoo lang. Kasi parang hindi siya sanay kasi mabiro talaga yung mga gay friends natin, 'di ba? Alam mo na. Mga puraw. Oo, hindi siya ganoon. Kaya super sensitive si Mark sa mga biro-biro mga joke. Parang hindi pa siya hanggang sa ngayon na lang na andito na sanay na siya. Okay na sa kanya. So, nasabi niya siguro niya sa sarili niya, okay naman pala yung mga ganyan. Lahat ng mga bakla ay friend niya. Then, yung... Tsaka naging close na din niya lahat. Then, yung nag-a-abroad siya, baka balik na dito. Tapos, nagulat siya kasi hindi niya alam na beshi ko si Brenda. Hindi niya alam na friend ko si Brenda. Si Brenda nagvo-vlog na nung mga panahon na yun. Hindi pa siya talaga sikat. Nagvo-vlog, sikat siya sa vlog. Doon niya nalaman na friend kami ni Brenda. Sabi niya,
Nagulat na lang siya one time, nag-post ata si Brenda na nandun ako, doon niya nasabing, hala, idol ko to, ba't kasama mo? Ganun siya. So, kinilig siya. Kasi super idol din natin si Brenda. Hindi na lang nasabi sa akin. Nagulat na lang siya sa picture. Nakita niya na andun yun. Ha? Ay! Girl! So, ayan guys. So, ayun na pa nun. Ano pa nun? Ano pa din? Wala naman ako. Ikaw. So, mag-thank you ka na. Ikat mo na lang. So, ayan guys. Thank you so much, Ria Filingera, sa ano mo sa aking video for today. Sa mga kasyagit sa kalibutan. Support niyo po si Nunon sa kanyang vlog and meron din siyang Facebook. Please tulungan natin si Nunon. Super bait din to. And susumikap din siya mag-vlog. Ayan, nakikita namin siya. Kaya, support Nunon Vlog! Thank you, Nunon. Thank you, Yang. So, ayan guys. Bye-bye. Bye! See you again.